Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa nakalipas na buwan, tahimik na isinakatuparan ni Ethan ang kanyang mga plano. Sa pamamagitan ng isang proxy account na maingat niyang inihanda at itinago, lihim niyang inilipat ang mga pondo mula sa Aboitiz Group, ang kumpanyang pag-aari ng kanyang asawang si Judy Ann, patungo sa sunod-sunod na mga pamumuhunang may mataas na panganib ngunit may malaking potensyal na kita. Bawat kalkulado niyang hakbang ay lalo siyang inilalapit sa mga pakinabang na ninanais niyang makamit, habang maingat niyang tinitiyak na walang makakatuklas sa kanyang ginagawa. Bawat paglilipat ng pondo, bawat pagbili, bawat transaksyon, lahat ng ito ay lalo siyang inilulubog sa mapanganib na landas. Ngunit patuloy niyang kinukumbinsi ang sarili na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kinabukasang pinapangarap niya kasama si Amara. Kamakailan, may mas malalim pang pagkadismayang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nasasakal sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Judy Ann. Napapagod na siyang tratuhin na para bang isa lamang siyang palamuti sa buhay nito. Isang asawang ipinapakita sa mga pagtitipon, marangyang salusalo, at mga hapunang pangnegosyo upang pagandahin ang imahe nito sa harap ng iba. Bawat kabutihang ipinapakita ni Giuliani ay tila may nakatagong kapalit. Isang paalala ng lahat ng bagay na di umano ay utang na loob niya rito. Ang talas ng mga salita nito. Ang maingat na paghahalo ng alindog at panunuri sa bawat pakikitungo. Lahat ng iyon ay unti-unting nagpapagod sa kanya. At si Lucas, mula nang ipadala ang kanyang anak sa isang boarding school sa Switzerland, wala na siyang pagkakataong makita ito ng personal. Mga tawag sa telepono na lamang ang natitirang tulay sa pagitan nila. Maikling sandali kung saan naririnig niya ang tinig ng kanyang anak at pansamantalang napapawi ang kanyang pananabik. Magtiis ka muna, Lucas, tahimik niyang bulong sa sarili. Sisiguraduhin ng iyong ama na muli tayong magkakasama sa lalong madaling panahon. Sa likod ng mga saradong pinto, muli niyang sinuri ang pinakabagong mga ulat sa pananalapi. Kumikinang sa screen ang mga numero, wari nang aakit sa kanya. Isang maliit at kontentong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gumagana ang plano. At sa lalong madaling panahon. Oo, sa lalong madaling panahon. Mahuhulog na sa tamang pwesto ang lahat ng piyesang matagal na niyang pinagkakabit-kabit. Balita ko, malaya ka na ulit sa merkado ng pag-ibig. Pabirong tinukso ni Bert si Maxwell isang hapon habang magkasalo silang nanananghalian sa The Sanderson Sunday, isang elegante at modernong restaurant sa Sydney. Nanatiling tahimik si Maxwell. Nakatutok lamang ang kanyang tingin sa pagkaing nasa kanyang harapan. Si Maxwell Escudero, ang gwapo at matagumpay na punong ehekutibo, ay opisyal ng Malaya. Ang pinakabagong pinag-aagawang binata ng lipunan, dagdag pa ni Bert na may nakakalokong ngiti. Lumipas na ang isang linggo mula nang magsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagkasira ng kasunduan sa pagpapakasal nina Maxwell at Cassandra. Sa panahong iyon, walang tigil na kumilos ang pangkat ng public relations ng Escudero Group upang mapigilan ang paglala ng usapin. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi na lumaki pa ang mga balita at usap-usapang umiikot sa media. Tanging isang pahapyaw na tingin lamang ang isinukli ni Maxwell kay Bert. Kapag humupa na ang lahat ng ito, maaari ka nang bumalik sa Maynila, pagpapatuloy ni Bert. Oo, sa palagay ko ay maayos na ang operasyon dito. Nais kong personal na pangasiwaan ang bagong proyekto kasama ang Velor Fragrance House at Bahay ng Liwanag, mahinahong sagot ni Maxwell. Talaga ba? Kaswal na tanong ni Bert habang kumikislap ang pananabik sa kanyang mga mata. Hindi dahil kay Binibining Cruz. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Maxwell. Isang anino ng pananabik ang dumaan sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba? Gusto niya ako? Malakas na natawa si Bert. Umalingaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong restaurant. Napalingon pa ang ilang kumakain sa kanilang direksyon, napukaw ng kanyang masiglang reaksyon. Napakakulit mo kapag nagtatanong ka ng mga ganyan.
Natatawang sabi niya. Nang makita ang matalim na tinging ipinukol sa kanya ni Maxwell, agad siyang umayos. Pasensya na. Bahagyang umiling si Bert bago muling nagsalita. Hindi ko alam. Kailangan mo iyang itanong sa kanya mismo. Sandali siyang huminto bago ngumisi. Pero sa totoo lang, sa ekspresyon mong iyan, napakaseryoso. Napakatigas. Halos parang walang emosyon. Minsan nga ay parang isang makina. Sumandal siya sa kanyang upuan habang patuloy na nanunukso. Hindi katakatakang hindi madaling mahulog ang loob ng isang babae sa iyo. Tahimik si Maxwell. Ngunit ang tanong ni Bert ay tila nagising ang isang bahagi ng kanyang isip na matagal na niyang pilit binabaliwala. Iniisip din kaya niya ako gaya ng paraan ng pag-iisip ko sa kanya? Unti-unting sumikip ang kanyang dibdib. Mapapansin kaya niya kung susubukan kong lumapit? Magiging mahalaga kaya iyon sa kanya? O hanggang ngayon, boss niya lamang ang tingin niya sa akin? Wala nang higit pa roon? Marahan niyang ibinaba ang tinidor. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Talaga bang ganoon ako kasama? Tumango si Bert, bagaman nabawasan na ang kanyang pagtawa. Oo, nakakabigo ka minsan. Napangiti siya. Ngunit hindi maikakailang kaakit-akit ka rin. Umiling siya na tila naaaliw sa sarili niyang paliwanag. May mga taong kailangan lamang ng kaunting panahon at mas maraming dahilan bago tuluyang mahulog ang loob sa iyo. Dahan-dahang nagbuga ng hininga si Maxwell. Hindi man lamang niya na malayang kanina pa pala niya iyon pinipigil. Unti-unti siyang umayos ng upo. At sa sandaling iyon, tila may matibay na pa siyang muling namuo sa kanyang kalooban. Hindi na siya kontento sa paghihintay lamang. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pinahintulutan niyang umusbong ang pag-asa. Kapag nakabalik na ako sa Maynila, susubukan ko na. Ipapakita ko sa kanya. Sisiguraduhin kong mapapansin niya ako. Hindi na niya ako basta-basta maipagwawalang bahala. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mananatiling tahimik. Bahagyang natawa si Bert, walang kamalay-malay sa unos na nagkukubli sa likod ng kalmadong anyo ni Maxwell. Kung ganoon, good luck sa'yo, Romeo, biro niya. Pero tandaan mo, hindi niya gagawing madali para sa iyo ang lahat. Manipis na nagsalubong ang mga labi ni Maxwell. Mas gugustuhin kong ang ganoon. Bahagya siyang tumigil bago muling nagsalita. Kung talagang mahalaga ang isang bagay, hindi naman dapat madaling makuha. Ngunit kahit patuloy siyang sumusubo ng tanghalian, wala roon ang kanyang isip. Hindi sa pagkain, kundi kay Amara. Kay Amara. At sa kung paano siya lalapit dito sa oras na makabalik siya sa Maynila. Nakaupo si Amara sa mahabang bangkong kahoy sa gilid ng pantalan. Payapa at tahimik ang gabi sa kanyang paligid. Ang mahinang liwanag ng mga parolang nakasabit sa kahabaan ng boardwalk ay sumasalamin sa tubig, lumilikha ng mararahan at kumikislap na alon sa ibabaw nito. Sa di kalayuan, marahang umiindayog ang maliliit na bangka. Paminsan-minsan, maririnig ang mahinang langit-ngit ng mga lubid at ang banayad na pagsalpok ng tubig. Ang tanging mga tunog na sumisira sa katahimikan ng gabi. Narito, ang hotdog mo. Iniabot ni Tony ang isang gourmet hotdog kay Amara. Kailangan mong tikman ito. Sa tuwing pumupunta ako rito, hindi pwedeng hindi ako kumakain ito. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong iyon sa mga balikat ni Amara. Salamat. Pero ayos lang ako, tugon ni Amara, bahagyang tinatanggihan ang pag-aalala nito. Gayunpaman, hindi niya maikakailang nakaramdam siya ng kaunting ginhawa sa simpleng kilos na iyon. Ayaw ko lang na ginawin ka. Siguradong papagalitan ako ni na Justin at Miranda kapag nagkasakit ka, malambing na biro ni Tony habang muling inaabot ang hotdog. Saglit na nagdikit ang kanilang mga daliri nang tanggapin iyon ni Amara. Mahina siyang natawa. Isang mababa at banayad na tawang nakihalo sa marahang tunog ng tubig sa paligid nila. Masarap nga. Kumagat siya at dahan-dahang umiti. Talagang nagustuhan ko ito. Simple lamang ang lasa, ngunit sa ilalim ng maliwanag na mga bituin at sa tahimik na gabing iyon, naghatid ito ng kakaibang ginhawa. Kita mo? Nakangiting sagot ni Tony. Sinabi ko na sayo. Tahimik niya itong pinagmamasdan habang may munting ngiting naglalaro sa kanyang mga labi.
Bahagyang ikiniling ni Amara ang kanyang ulo habang sinusuri ang mukha nito. Palagi mo bang dinadala rito ang mga nakakadate mo? Tahimik na ngumiti si Tony, isang banayad at tila may alam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang marahang sumandal ang kanyang mga daliri sa braso ng upuan. Patuloy na panunukso ni Amara, ibig kong sabihin. Talaga bang bawat isang date? Bahagyang umiling si Tony, sabay tawa ng mahina. Sa totoo lang, hindi pa ako umaabot sa ikalawang date. Pag-amin niya, habang ang kanyang mga mata ay tila hindi mawalay kay Amara sa paraang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ay, ikaw pala yung nang iiwan pagkatapos ng unang date. Hindi yung kabaligtaran, biro ni Amara, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi sa mapanuksong ngiti. Eksakto, sagot ni Tony, may halong aliw sa tinig. Pagkatapos ng unang date, lagi silang may reklamo. Mga maliliit na bulaklak lang daw ang binibigay ko o mga simpleng restaurant lang ang napupuntahan namin. Nakikita nila akong bumababa sa magandang sasakyan at inaasahan nilang mas marami pa. Hindi nila alam kung gaano kahigpit ang sitwasyon ko noon sa pera. Dahil doon, bahagyang natawa si Amara. Isang tawang totoo at hindi pilit. At ikaw? Kahit simpleng street food lang ito, mukhang masaya ka talaga. Dagdag ni Tony habang bahagyang lumalapit ang kanyang tingin sa kanya habang pinagmamasdan siyang kumakain muli. Ang mahinang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa hangin ng gabi. Banayad ngunit nakaakit. Umiti si Amara habang kumukuha ng tissue at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagdikit ang kanilang mga daliri. Anong masama sa street food? Sa hotdog? Ani Amara, bahagyang tumawa. Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawang big deal ng iba yon. Ayos lang naman sa akin. May maliit na kuryenteng dumaloy kay Tony sa sandaling iyon ng pagdikit ng kanilang mga kamay. Walang mali siya. Isang sandaling init lamang. Isang munting bigla ang sigla na nag-udyok sa kanyang umiti ng mas tahimik. Alam mo, sabi niya habang bahagyang tumitig sa malayo, may maliit akong tindahan ng pagkain dito noon. Diyan mismo. Itinuro niya ang isang madilim na bahagi ng pantalan. Talaga? Gulat na tanong ni Amara. Pagkatapos kong magtapos, iyon ang una kong trabaho. Ang pamilya ko. Hindi sumuporta sa gusto kong tahakin. Sa isang punto, itinakwil pa ako ng ama ko, pag-amin niya. May bahagyang anino ng kahinaan na dumaan sa kanyang matitigas na anyo. Marahang inabot ni Amara ang kanyang kamay at bahagyang ipinatong iyon sa ibabaw ng kamay ni Tony. Ngunit napatunayan mo naman na kaya mong magtagumpay, mahina niyang sabi. Oo, kumuha ako ng pautang sa bangko para sa unang restaurant ko at nakahanap ako ng mga kasosyo. Bawat pagsubok, lalo akong pinatibay, sagot ni Tony habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. At ngayon? Tanong ni Amara. Ang nanay ko ay palaging sumusuporta sa akin at unti-unti nang bumubuti ang relasyon ko sa tatay ko. Nagsisimula na nilang tanggapin ang mga desisyon ko. Gusto kong ipakita sa kanila na kaya kong magtagumpay sa sarili ko, sagot ni Tony, may banayad na ngiting nakapaskil sa kanyang mga labi. Ramdam ni Tony ang init na hindi niya inaasahan. Ang lapit nila. Ang malamig ngunit payapang simoy ng gabi. Ang marahang paghampas ng tubig sa pantalan. Parang lumiit ang mundo sa kanilang dalawa lamang. At sa katahimikang iyon, hindi niya napigilang namnamin ang sandaling iyon ng tahimik. Humahanga ako sa iyo, Tony. Sigurado akong ipinagmamalaki ka rin ng mga magulang mo, tapat na sabi ni Amara. Pinutol ako ng pamilya ko mahigit 1 taon na ang nakalipas dahil sa aking diborsyo. Naniniwala silang mabuti siyang tao. Samantalang, huminto siya at ang tinig ni Amara ay bahagyang nanginig. Agad namang mahigpit na tinakpan ni Tony ang kanyang kamay, tila inaalo at pinatatag siya. Ayos lang yan. Sinabi sa akin ni Miranda ang ilang detalye. Sana balang araw ay makita rin nila ang katotohanan, marahang bulong ni Tony habang bahagyang lumalapit upang marinig siya ni Amara sa gitna ng banayad na hampas ng alon. Si Miranda lang ang nakakita sa akin noong bumagsak ako. Mahina ngunit may bahid ng ngiti na sabi ni Amara, tila binabalikan ang alaala. Kumusta ang kaso ng kustodiya? Tanong ni Tony. Sa pamamagitan ni Miranda, may kaunti siyang nalalaman sa sitwasyon nito. Maganda naman.
Sabi ng abogado ko, malakas ang sansa ko. Sagot ni Amara, may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Sana mapunta sa pabor mo ang desisyon. At kung may magagawa ako, kahit ano pa yan, sabihin mo lang, sabi ni Tony habang marahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang likod ng kamay ni Amara. Nagkaroon ng isang tahimik na pagitan sa pagitan nila habang ang gabi ay tila lalong lumalawak sa kanilang paligid. Ang mga ilaw mula sa pantalan ay banayad na sumasalamin sa mga mata ni Amara. At ang tingin ni Tony ay hindi may alis sa kanya. Pinagmamasdan niya ang kurba ng kanyang ngiti, ang bahagyang pag-angat ng kanyang kilay, at ang natural na paraan ng kanyang pagharap sa malamig na simoy ng gabi. Mula pa lamang sa unang sandali na nakita niya ito, alam na ni Tony na may kung anong kakaiba sa kanya. Isang bagay na tila humihila ng pansin. Isang puwersang hindi madaling baliwalain. Sa mga kwentong ibinahagi ni Miranda, lalo lamang lumalim ang kanyang pag-unawa sa tapang nito, sa mga pinagdadaanan nito, at sa tahimik ngunit matatag na lakas ng loob nito. Bawat salaysay ay tila nagdagdag ng bigat sa paghanga niya. Hanggang sa unti-unting naging malinaw sa kanya na hindi na ito simpleng paghanga lamang. Sa loob ng 2 pagkakataon ng kanilang pagkikita, napagtanto ni Tony na siya ay nahulog na. Hindi dahan-dahan. Hindi maingat. Kundi buong-buo. At hindi na niya ito maitatanggi. Sa isang tahimik na pag-amin sa sarili, tila bumulong ang kanyang isipan. Ngayon ko pa lamang siya nakikilala, ngunit ang aking puso ay tila pag-aari na niya. Nais niyang maging sapat na matapang upang bumuo ng ugnayan. Upang lampasan ang alinlangan. Upang mahalin siya ng walang pagtatago. Kahit pa nangangahulugan ito ng paglalantad ng sarili niyang kahinaan. Sa pagitan nila, nakalimutang kainin ang hotdog na nakapatong sa bangko. Isang simpleng pagkain na tila nawala ng halaga sa bigat ng sandaling iyon. Ordinaryo ang gabi sa lahat ng aspeto, ngunit sa paraan ng pagpaparamdam ni Amara ng presensya, ito ay naging hindi pangkaraniwan. Biglang sumikip ang dibdib ni Tony. Ngunit hinayaan niyang damhin iyon. Ang init. Ang lapit. Ang tahimik na kilig ng simpleng pagdampi ng kanilang mga mundo. Maaaring maghintay ang mundo, naisip niya. Sa sandaling ito, siya lamang. Si Amara lamang. At sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng mga ilaw at alon, tahimik niyang inamin sa sarili ang katotohanan. Siya ay nahulog na sa pag-ibig. Sa susunod na kabanata, mas lalong lalalim ang damdamin ni Tony para kay Amara, at maaaring dumating ang sandaling hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman habang unti-unti namang nagiging komportable si Amara sa kanyang presensya. Samantala, isang nakakagulat na impormasyon tungkol sa mga lihim na transaksyon ni Ethan ang magsisimulang lumutang, nagbabanta na wasakin, hindi lamang ang kanyang mga plano kundi pati ang buhay na pilit niyang binubuo mula sa mga kasinungalingan. Kaya abangan natin,